Sa bawat sulok ng mundo, ay may mga lugar na hindi pa rin ganap, na natutuklasan. Mga tagong paraiso na kahit mismong mga lokal, ay hindi makapaniwalang umiiral. Mula sa mga bundok na tila hinulma ng mga Diyos, mga lawa na nagliliwanag sa dilim, at hanggang sa mga nayon, na tila nakalimutan na ng panahon. Kaya ihanda ang iyong sarili, dahil bubuksan natin ang mga lihim, ng ating mundo. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Huacachina Oasis. Ang Huacachina Oasis ay isang napakabihirang paraiso, sa gitna ng malawak na disyerto ng Ica, sa bansang Peru. Isa itong maliit na bayan, na nakapalibot sa isang natural na laguna, na tila isang berdeng hiyas na nakasilong sa gitna, ng ginintoang buhangin. Mula sa malayo, para itong ilusyon, isang mirage na biglang nagiging totoo, kapag nalapitan mo. Ang oasis na ito ay nabuo, dahil sa tubig na lumalabas mula sa ilalim ng lupa, na siyang dahilan kung bakit naging sentro ito ng buhay, sa kalagitnaan ng tigang na disyerto. Ayon sa alamat ng mga lokal, ang Huacachina ay minsan naging tahanan, ng isang magandang prinsesa na nagluksa, matapos mawala ang kanyang minamahal. Sa kanyang pagtakas mula sa mga humahabol, nahulog daw ang kanyang salamin, at doon nabuo ang lawa. Ang mga buhangin na nakapalibot dito, ay sinasabing nagmula sa kanyang balabal, na kumalat sa hangin. Dahil sa kwentong ito, tinagurian din ang lugar bilang The Oasis of America, isang puok na may halong misteryo, alamat, at kagandahan ng kalikasan. Sa kasalukuyan, ang Huacachina ay isa sa mga pinakapopular na destinasyon sa Peru, para sa mga mahilig sa adventure, at kakaibang tanawin. Dito matatagpuan, ang ilan sa pinakamataas na sand dunes sa South America, na dinadayo ng mga turista para sa sandboarding, at dune buggy rides. Ang karanasan ay parang roller coaster sa disyerto, dahil sa matinding adrenaline, alon ng buhangin, at tanawing tila hindi mo makikita, kahit saan pa sa mundo. Sa paligid ng oasis, ay may mga hotel, resto bar at maliliit na tindahan, na nagbibigay buhay sa maliit na komunidad. Sa gabi, nagiging tahimik at romantiko ang paligid, habang ang liwanag ng buwan, ay kumikislap sa tubig ng laguna. Maraming bisita ang nagsasabi na ito ay perpektong lugar, para magmuni-muni o magpahinga, mula sa ingay ng syudad. Ang mga puno ng palm at eucalyptus, ay nagbibigay ng lilim at sariwang simoy, dahilan para maramdaman mo ang tunay na konsepto ng kalikasan, sa gitna ng kawalan. Sa kabila ng kagandahan nito, patuloy na hinaharap ng Huacachina ang hamon ng modernong panahon, kabilang ang pagkatuyo ng laguna, dahil sa labis na paggamit ng tubig, sa kalapit na lungsod. Ngunit sa tulong ng pamahalaan at mga lokal na residente, ginagawa ang lahat upang mapanatili at mapangalagaan, ang natural na yaman ng lugar. Sa ngayon, ang Huacachina Oasis ay hindi lamang isang tanawin, kundi isa itong buhay na patunay ng ugnayan ng tao, alamat at kalikasan, isang himala sa disyerto na nagpapaalala sa atin, na may kagandahan kahit sa pinakatuyong bahagi, ng ating mundo. Githorn Village. Ang Githorn Village ay isang napakagandang bayan, na matatagpuan sa Overijssel Province ng Netherlands, na kilala sa bansag, na Venice of the North. Sa unang tingin pa lang, mapapansin mong kakaiba ito, dahil wala halos kalsada sa buong lugar, at tubig ang pangunahing daan dito. Sa halip na mga sasakyan, ang ginagamit ng mga residente at turista ay mga bangka, na tinatawag na ponters, na pinapaandar sa pamamagitan, ng mahabang tulak na kahoy. Dahil dito, ang buong nayon ay tila isang tahimik at mapayapang paraiso, na bumalik sa panahon bago pa dumating, ang makabagong teknolohiya. Itinatag ang Githorn noong ika-13 siglo, ng mga immigrant mula sa Mediterranean, at nagsimula ito bilang maliit na komunidad, ng mga miner ng peat. Habang kinukuha nila ang mga deposito ng peat mula sa lupa, nabuo ang mga kanal at lawa, na kalaunan ay nagbigay ng kakaibang anyo, sa nasabing lugar. Ang mga bahay ay itinayo sa maliliit na isla, na pinaghihiwalay ng mga kanal, at pinagdugtong ng mahigit 70 na mga tulay, na yari sa kahoy. Ang arkitektura ng mga bahay, na may mga bubong na gawa sa dayami o reed, ay nagbibigay ng klasikong hitsura, na parang kuha mula sa isang fairy tale. Sa kasalukuyan, ang Githorn ay isa sa pinakatanyag na tourist destinations, sa bansang Netherlands. Dinadayo ito ng mga bisita mula sa buong mundo, dahil sa kakaibang karanasan ng paglalakbay, gamit ang bangka sa pagitan ng mga bahay,
at ang payapang kapaligiran na puno ng greenery, bulaklak, at mga tahimik na lawa. Walang ingay ng trapiko o polusyon, dahil tanging tunog ng tubig, ibon at mahinang ihip ng hangin, ang maririnig. Marami ring mga restaurant, cafe at guest house na nakatayo sa tabi ng mga kanal, kung saan pwedeng huminto at magpahinga, habang pinagmamasdan ang tanawin. Bukod sa kagandahan nito, pinapahalagahan ng mga taga-Githorne ang disiplina, at pangangalaga sa kalikasan. Mahigpit nilang pinapanatili ang katahimikan ng nayon, kaya't limitado lamang ang mga motorized boats. Sa halip, ginagamit ang electric boats upang hindi makasira sa kalikasan, at manatiling malinis ang tubig. Ang nayon ay nagsisilbing modelo ng sustainable living, kung saan napatunayan na maaaring mamuhay ng maayos, kahit walang modernong kalsada, at ingay ng mga sasakyan. Ngayon, ang Githorne ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang buhay na simbolo ng payapang pamumuhay, at koneksyon ng tao sa kalikasan. Maraming turista ang nagsasabing kapag naroon ka, ay parang napunta ka sa ibang mundo, dahil sa isang lugar na tila nakalimutan ng ating panahon. Sa bawat paglalayag sa makitid na kanal, sa bawat tulay na tatawiran, mararamdaman mo ang kalinisan, katahimikan at kakaibang ganda na hindi mo basta makikita sa ibang panig ng mundo. Tunay nga na ang Githorne Village ay isang perpektong paalala, na ang simpleng pamumuhay ay maaaring maging pinakamatamis na anyo ng kagandahan. Chefchaouen. Ang Chefchaouen na kilala rin bilang The Blue Pearl of Morocco, ay isang napakagandang lungsod na matatagpuan sa paanan ng Rif Mountains, sa hilagang bahagi ng Morocco. Kapag una mong masilayan ang lugar na ito, tila pumasok ka sa isang panaginip na binuo ng asol, dahil halos lahat ng bahay, gusali at pader dito ay pininturahan ng iba't ibang shade ng bughaw. Mula sa langit hanggang sa lupa, ang buong lungsod ay tila lumulutang sa kulay, na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa mata, at sa damdamin. Dahil dito, naging isa ito sa mga pinakakilalang tourist destination sa buong Morocco, at isa sa mga pinakakuhang larawan sa Instagram, sa buong mundo. Itinatag ang Chefchaouen noong taong 1471, bilang isang maliit na kuta na itinayo ng mga Muslim at Jewish refugees, na tumakas mula sa Spain, noong panahon ng Reconquista. Ang mga tagapagtatag nito ay pumili ng lugar na ito, dahil sa natural na proteksyon ng mga bundok, at ang magandang daloy ng tubig, mula sa kabundukan. Ang arkitektura ng lungsod, ay pinaghalong Andalusian at Moroccan style, na makikita sa mga makitid na daan, arko at mga bahay, na may mga bubong na yari sa tiles. Ang bughaw na kulay na bumabalot sa lungsod, ay may malalim na kahulugan, at pinaniniwalaang ito ay simbolo ng langit at kabanalan, at nagsisilbing paalala sa mga tao, na mamuhay ng may kapayapaan. Sa kasalukuyan, ang Chefchaouen ay isa sa mga pinakapinupuntahang lugar ng mga manlalakbay, na naghahanap ng kakaibang karanasan, at katahimikan. Ang mga makikitid na daan nito, ay puno ng mga tindahan ng lokal na produkto, katulad ng handmade carpets, pottery, at mga tradisyonal na Moroccan lamp. Habang naglalakad sa mga bughaw na eskinita, maririnig mo ang huni ng mga ibon, at ang banayad na tawa ng mga lokal, isang eksenang tila kinuha sa isang lumang pelikula. Maraming turista ang nagsasabing ang lugar ay may healing vibe, dahil sa kombinasyon ng kulay, hangin, at tahimik na kapaligiran. Bukod sa visual na ganda nito, malapit din ang Chefchaouen sa mga natural attractions, katulad ng Akchor Waterfalls at Talasemtane National Park, na dinarayo ng mga hikers, at nature lovers. Ang mga bundok na nakapaligid dito, ay nagbibigay ng malamig na klima, kaya't maginhawa ang paglalakad, kahit sa tanghali. Sa gabi, nagiging mas kamangha-mangha ang tanawin, dahil ang mga ilaw na sumasalamin sa asol na pader, ay nagbubuo ng malahimala, at romantic atmosphere. Hindi katakataka kung bakit maraming artist, photographer at manunulat, ang nahuhulog sa alindog ng Chefchaouen, at nananatili roon ng mas matagal, kaysa sa plano nila. Ngayon, ang Chefchaouen ay hindi lamang simbolo ng kagandahan, kundi isa ring patunay ng pagkakaisa ng kultura, pananampalataya, at kasaysayan. Sa kabila ng pagiging modernong tourist spot, nananatiling buhay ang tradisyonal na pamumuhay ng mga lokal, mula sa kanilang mga paniniwala, pananamit at hanggang sa simpleng paraan ng pakikitungo sa mga bisita. Sa bawat sulok ng lungsod, makikita mo ang espiritu ng kapayapaan at kababaang loob, na siyang tunay na diwa ng Morocco.
Tunay ngang ang Chefchaouen ay isang buhay na obra maestra, isang lungsod na nagpapaalala sa atin, na ang tunay na ganda ay matatagpuan sa mga lugar, na may kaluluwa at kasaysayan. Cappadocia. Ang Cappadocia ay isang kahanga-hangang rehiyon, na matatagpuan sa gitnang bahagi ng bansang Turkey, kilala sa kakaibang tanawin nito, na tila galing sa ibang planeta. Ang lugar ay puno ng mga rock formations na parang tore, simboryo at kabute, nalikha ng libo-libong taon na pag-uukit ng hangin at tubig, sa malambot na volcanic rock. Tinatawag itong mga fairy chimneys, dahil sa malaing kantong hitsura nito, lalo na kapag tinatamaan ng araw sa umaga, o sa dapit hapon. Dahil sa natatanging kagandahan nito, kinikilala ng UNESCO ang Cappadocia bilang World Heritage Site, at isa sa mga pinaka-iconic na destinasyon, sa buong Turkey. Ang kasaysayan ng Cappadocia ay napakalalim, dahil milyon-milyong taon na ang nakakalipas, kung saan pumutok ang mga bulkan sa rehiyon, at nag-iwan ng makapal na patong ng abo, na kalaunan ay tumigas, at naging tough rock. Sa pagdaan ng panahon, ang mga sinaunang mamamayan ay nagukit ng mga bahay, simbahan, at buong komunidad sa loob ng mga bato, upang magsilbing kanlungan, laban sa mga mananakop. Ang ilan sa mga pinakatanyag na makikita rito, ay ang mga underground cities tulad ng Derinkuyu at Kaymakli, na may lagusan, silid at ventilasyon, na may hahalin tulad sa isang buong lungsod, sa ilalim ng lupa. Sa kasalukuyan, kilala ang Cappadocia bilang isa sa pinakamagandang lugar sa mundo, para sa hot air balloon rides. Bawat madaling araw, daan-daang makukulay na lobo ang sabay-sabay na pumapailan lang sa himpapawid, habang unti-unting sumisikat ang araw, sa ibabaw ng mga fairy chimneys. Ang tanawin na ito ay isa sa mga pinakakilalang postcard images ng Turkey, isang eksenang parang mula sa panaginip. Maraming turista ang nagsasabi, na ang paglipad dito ay isa sa mga pinaka-romantiko, at hindi malilimutang karanasan, sa kanilang buhay. Maliban sa natural na ganda, makikita rin sa Cappadocia ang mayamang kultura at sining, ng mga lokal na naninirahan. Sa mga bayan tulad ng Görem, Ürgüp at Avanos, makikita mo ang mga tradisyonal na bahay na nakaukit pa rin sa bato, pati na rin ang mga workshop ng ceramics, carpet weaving at pottery, na bahagi na ng kanilang kabuhayan, sa loob ng maraming siglo. Maraming hotel dito ay itinayo rin sa loob ng mga kuweba, kaya't pwedeng maranasan ng mga turista, kung paano mamuhay sa cave houses, ngunit may modernong kaginhawaan. Sa kabuuan, ang Cappadocia ay hindi lang basta lugar na may kakaibang tanawin, kundi isa itong buhay na museo ng kasaysayan, kultura at kalikasan. Dito mo makikita, kung paano nakipag-ugnayan ang tao sa kapaligiran, upang makabuo ng isang tahanan na hindi lamang praktikal, kundi kamangha-mangha rin sa paningin. Ang kombinasyon ng mystical landscape, sinaunang kabihasnan at modernong turismo, ay nagbigay sa Cappadocia ng titulo, bilang isa sa mga pinaka-nakabibighaning lugar, sa buong mundo. Sa bawat bato, kuwebo at ulap sa himpapawid, mararamdaman mo ang kakaibang karisma ng isang lupain, na parang nilikha para sa mga mahilig sa hiwaga, at kagandahan. Hallstatt. Ang Hallstatt ay isang maliit, ngunit napakagandang bayan na matatagpuan sa Austrian Alps, sa tabi ng Hallstatter Sea, o Hallstatt Lake. Madalas itong ilarawan bilang the most beautiful village in the world, dahil sa kahanga-hangang tanawin ng mga bundok, lawa at makasaysayang mga bahay, na tila galing sa isang fairy tale. Sa unang sulya pa lang, parang obra maestra ng kalikasan at tao ang lugar, dahil ang mga makukulay na gusali ay nakatayo, sa gilid ng malinaw na lawa, habang ang mga ulap ay marahang bumabalot sa tuktok, ng mga bundok. Dahil dito, naging simbolo ang Hallstatt ng perpektong tanawin ng Europa, na dinarayo ng mga turista, mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kasaysayan ng Hallstatt, ay umaabot pa sa panahon ng Bronze Age, higit 7,000 taon na ang nakalipas. Dito natuklasan ng mga archaeology, ang mga sinaunang minahan ng asin, na itinuturing na isa sa mga pinakamatandang salt mines, sa buong mundo. Sa katunayan, dito rin nagmula ang terminong Hallstatt culture, na tumutukoy sa isang sibilisasyon sa Europa noong Iron Age, na nakilala sa paggamit ng asin, bilang pangunahing yaman. Dahil sa yaman ng mineral, at posisyon nito sa tabi ng lawa, naging mahalagang sentro ng kalakalan at kabuhayan ang Hallstatt, sa loob ng maraming siglo. Sa kasalukuyan, ang Hallstatt ay kinikilala bilang isang UNESCO World Heritage Site, dahil sa kombinasyon ng natural na ganda, at makasaysayang halaga. Ang mga makitid na kalye nito, ay puno ng mga lumang bahay na yari sa kahoy at bato,
mga simbahan na may matataas na tore, at mga kafe na nakaharap sa lawa. Ang bawat sulok ay tila perpektong kuha para sa litrato, lalo na sa umaga kapag kalmado ang tubig, at malinaw ang refleksyon ng bayan, sa nasabing lawa. Sa taglamig naman, nagiging parang Christmas village ang buong lugar, na natatakpan ng nyebe, at pinapailawan ng mga decoration. Isa sa mga pinakasikat na atraksyon sa Hallstatt, ay ang Hallstatt Salt Mine, kung saan maaaring magbaba ang mga turista sa ilalim ng lupa, upang makita kung paano nimina ang asin, noon pa mang libo-libong taon na, ang nakakalipas. Mayroon ding Skywalk Viewpoint, isang platform sa gilid ng bundok, na nagbibigay ng panoramic view ng buong bayan at lawa, isang tanawin na tunay na nakakamangha. Maraming bisita rin ang sumasakay sa mga bangka sa lawa, o naglalakad sa paligid ng nayon, upang namnamin ang katahimikan, at sariwang hangin ng kabundukan. Sa kabuuan, ang Hallstatt ay hindi lang basta magandang lugar, kundi isang buhay na patunay ng koneksyon ng tao, kasaysayan, at kalikasan. Sa loob ng libu-libong taon, nanatili itong isang maliit na komunidad, na napanatili ang kagandahan at katahimikan, ng kanilang paligid. Sa bawat pagtanaw sa lawa, sa bawat hakbang sa makitid na daan, mararamdaman mo ang kakaibang timpla ng nostalgia, at kapayapaan. Ang Hallstatt ay isang lugar na tila hinugot mula sa panaginip, isang paalala, na may mga lugar pa ring hindi kaya tapatan ng modernong kagandahan, ang simpleng hiwaga ng kalikasan, at kasaysayan. Meteora Monasteries. Ang Meteora Monasteries ay isa sa mga pinaka-nakamamanghang tanawin sa buong Greece, at maging sa buong mundo. Matatagpuan ito sa gitnang bahagi ng bansa, malapit sa bayan ng Kalambaka, at kilala sa mga simbahan at monasteryo, na itinayo sa tuktok ng matatarik na bato, ng sandstone cliffs. Mula sa malayo, parang nakalutang sa hangin ang mga gusali, kaya't nakuha ng lugar ang pangalang Meteora, na nangangahulugang suspended in the air, o nakabitin sa kalangitan. Ang kombinasyon ng kahanga-hangang likas na anyo ng mga bato, at ang arkitekturang gawa ng tao, ay nagbibigay ng kakaibang tanawin na tila mula sa isang alamat, o banal na panaginip. Nagsimula ang kasaysayan ng Meteora noong ika-11 siglo, nang ang mga unang ermitanyo o monghe ay nanirahan sa mga kuweba, sa loob ng mga batong ito, upang makaiwas sa kaguluhan ng mundo, at mapalapit sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagtayo sila ng mga monasteryo sa tuktok ng mga bundok, gamit lamang ang simpleng kagamitan, lubid, at mga hagdang gawa sa kahoy. Sa kasagsagan ng kanilang pamumuhay, noong ika-14 hanggang ika-16 na siglo, umabot sa 24 ang bilang ng mga monasteryo sa buong lugar, bagamat 6 na lamang sa mga ito ang nananatiling aktibo, hanggang sa kasalukuyan. Ang mga monasteryo ng Meteora ay hindi lamang mga lugar ng pananampalataya, kundi pati na rin mga sagradong taguan ng sining, kasaysayan, at kulturang Griego. Sa loob ng bawat gusali ay makikita ang mga fresko, icon at manuskrito, na nagmula pa noong Byzantine period. Ang ilan sa mga monasteryong pinakabinibisita, ay ang Great Meteoran Monastery, na siyang pinakamalaki at pinakamatanda, ang Barlaam Monastery, na kilala sa makasining na arkitektura, at ang Holy Trinity Monastery, na naging tanyag din, matapos gamitin bilang lokasyon ng pelikula ni James Bond, na For Your Eyes Only. Sa kasalukuyan, ang Meteora ay isa sa mga UNESCO World Heritage Sites, at isa sa mga pinaka-pinupuntahang lugar ng mga turista, manlalakbay, at mga taong naghahanap ng espiritual na karanasan. Ang mga daan patungo sa mga monasteryo ay inaakyat sa pamamagitan ng hagdang inukit sa bato, ngunit ang pagod ay sulit, dahil sa kamanghamanghang tanawin ng mga lambak, ilog at kalangitan, na tila abot kamay. Maraming bisita ang nagsasabi, na habang nasa tuktok ka ng Meteora, mararamdaman mo ang kakaibang katahimikan, na parang pinagsama ang kagandahan ng kalikasan, at kabanalan ng pananampalataya, sa isang lugar. Sa kabuuan, ang Meteora Monasteries ay higit pa sa isang tourist spot, dahil ito ay isang buhay na simbolo ng pananampalataya, sakripisyo, at tibay ng tao. Sa loob ng maraming siglo, nanatili itong banal na kanlungan para sa mga monghe, at inspirasyon para sa mga bisita, na nagnanais makahanap ng kapayapaan, at pagninilay. Ang mga monasteryo na tila nakasandal sa kalangitan, ay nagpapaalala sa atin, na sa kabila ng taas at layo ng ating mga pangarap, makakamtan ito sa pamamagitan ng pananalig at dedikasyon. Ang Meteora ay tunay na isang sagradong obra maestra ng kalikasan, at ng espiritu ng tao. Shirikowago.
Ang Shirakawa-go ay isang maliit, ngunit napakagandang nayon na matatagpuan sa Shogawa River Valley sa Gifu Prefecture ng bansang Japan. Kilala ito sa kakaibang estilo ng mga tradisyonal na bahay na tinatawag na Gashozokuri, na nangangahulugang constructed like hands in prayer. Ang mga bubong ng bahay ay matarik at gawa sa dayami, na parang mga kamay na nagdadasal, isang disenyo na ginawa upang kayanin ang makakapal na nyebe tuwing taglamig. Dahil sa natatanging arkitektura at natural na ganda nito, idineklara ng UNESCO ang Shirakawa-go bilang isang World Heritage Site noong 1995, at mula noon ay kinilala bilang isa sa mga pinakapayapang nayon sa buong mundo. Ang kasaysayan ng Shirakawa-go ay umaabot ng higit 250 taon, at nanatili itong halos hiwalay sa modernong Japan sa loob ng mahabang panahon, dahil sa lokasyon nitong napapaligiran ng mga bundok. Sa kabila ng pagiging liblib, nabuo dito ang isang komunidad na masinop, disiplinado at may matinding respeto sa kalikasan. Ang mga bahay na Gashozokuri ay karaniwang 2 hanggang 3 palapag, at dating ginagamit hindi lang bilang tirahan, kundi pati na rin bilang lugar ng kabuhayan, katulad ng pagtatabi ng silkworms, o paggawa ng produktong yari sa sutla. Ang pagkakagawa ng mga bahay ay hindi ginamitan ng pako, dahil lahat ay pinagdugtong gamit ang lubid at kahoy, patunay ng pambihirang karunungan ng mga sinaunang Hapones. Sa kasalukuyan, ang Shirakawa-go ay isa sa mga pinakatanyag na tourist destination sa Japan, lalo na tuwing taglamig. Kapag bumabagsak ang nyebe, nagiging parang fairy tale village ang buong lugar, mga bahay na natatakpan ng puting nyebe, ilaw na kumikislap sa gabi at usok na marahang lumalabas sa mga simenea. Tuwing Enero, ginaganap dito ang Winter Light Up Festival, kung saan pinapailawan ang buong nayon, at dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Sa kabilang banda, maganda rin itong bisitahin sa tag-init at taglagas, dahil sa luntiang palayan, at makukulay na dahon ng mga puno. Ang mga residente ng Shirakawa-go ay patuloy na nagpapanatili ng tradisyonal na paraan ng pamumuhay, sa kabila ng pagdagsa ng mga turista. May mga bahay na ginawang minshuko o guest house, kung saan pwedeng manatili ang mga bisita, at maranasan mismo ang simpleng buhay sa nayon, kumain ng lutong bahay na Japanese food, matulog sa futon, at gumising sa tanawin ng mga bundok. Sa mga paligid naman, makikita ang mga irigasyon, taniman at lumang tulay, na nagpapakita ng maayos na ugnayan ng mga tao sa kalikasan. Lahat ay maingat na inaalagaan, upang mapanatili ang orihinal na anyo ng nasabing lugar. Sa kabuuan, ang Shirakawa-go ay higit pa sa isang tourist spot, dahil ito ay isang buhay na alaala ng tradisyonal na Japan, isang patunay ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Sa bawat bahay na yari sa dayami, sa bawat usok na lumalabas sa bubong, at sa bawat ngiti ng mga lokal, makikita ang simpleng kagandahan ng pamumuhay na malayo sa ingay ng modernong mundo. Ang nayon ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi laging nasusukat sa teknolohiya o karangyaan, kundi sa kakayahang ipreserba ang kultura at mamuhay ng may pagkakaisa at kapayapaan. Tunay ngang ang Shirakawa-go ay isang buhay na obra maestra ng kasaysayan, sining at kalikasan. Setnil de las Bodegas. Ang Setnil de las Bodegas ay isang natatanging bayan na matatagpuan sa Cádiz Province sa rehiyon ng Andalusia, sa bansang Spain. Kilala ito sa kakaibang tanawin ng mga bahay na literal na nakatayo sa ilalim at gilid ng mga dambuhalang bato o cliff formations. Sa unang tingin, parang ang buong bayan ay nakabaon o nakatago sa loob ng mga kuweba, isang tanawin na tunay na kakaiba, at hindi mo basta makikita kahit saan. Ang mga bahay dito ay hindi basta itinayo sa tabi ng bato, kundi isinanib mismo sa natural na istruktura ng bangin, kaya ang mga kisame ng ilan ay mismong bato ng bundok. Dahil dito, tinagurian ang Setnil de las Bodegas bilang isa sa pinakamisteryosong bayan sa buong Espanya. Ang kasaysayan ng Setnil de las Bodegas ay napakalalim, at umaabot pa sa panahon ng mga Romano at Muslim na pananakop. Ang pangalang Setnil ay nagmula sa Latin na Septem Nihil, na nangangahulugang 7 beses na wala, dahil pinaniniwala ang 7 beses sinubukang sakupin ng mga Kristiyanong sundalo ang lugar, bago ito tuluyang nakuha mula sa mga Muslim, noong ika-15 siglo. Samantala, ang De las Bodegas ay idinagdag, matapos maging kilala ang lugar sa paggawa ng alak at olive oil, noong panahon ng Reconquista. Dahil sa likas nitong proteksyon mula sa mga bato,
Naging natural fortress ang bayan, na ginamit ng mga mamamayan bilang taguan at depensa, laban sa mga mananakop. Isa sa mga pinakakakaibang aspeto ng Setnil de las Bodegas, ay ang urban layout nito. Habang karamihan sa mga bayan ay lumalaki ng pahalang, ang Setnil ay nakabuo pahaba sa kahabaan ng Trejo River, na dumadaloy sa gitna ng bayan. Ang mga bahay ay halos magkakapatong, na may ilang bahagi ng mga kalye na dumadaan mismo, sa ilalim ng malalaking bato. Ang pinakasikat na lugar dito, ay ang Calle Cuevas del Sol at Calle Cuevas de la Sombra, kung saan makikita ang mga kafe, tindahan at bahay, na literal na natatakpan ng mabibigat na batong nakasabit sa itaas, isang tanawin na hindi mo malilimutan, kapag nakita mo sa personal. Sa kasalukuyan, ang Setnil de las Bodegas ay isang maunlad na tourist destination, na dinarayo ng mga manlalakbay, mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa kakaibang arkitektura, tanyag din ito sa kanilang masasarap na pagkain tulad ng chorizo, tapas at olive-based dishes. Maraming turista ang pumupunta rito, hindi lang para sa mga larawan, kundi para maranasan ang kakaibang pakiramdam ng paglalakad, sa ilalim ng mga bato, na tila nakasabit sa langit. Sa gabi naman, nagiging napakaganda ng tanawin, dahil ang mga ilaw mula sa mga bahay at kafe, ay kumikislap sa ilalim ng mga bato, na nagbibigay ng romantiko, at mahiwagang atmosphere. Sa kabuuan, ang Setnil de las Bodegas ay isang patunay ng katalinuhan, at kakayahan ng tao na umangkop sa kalikasan, sa halip na labanan ito. Sa halip na sirain o baguhin ang paligid, ginamit ng mga sinaunang mamamayan ang mga bato, bilang proteksyon at tahanan, isang halimbawa ng arkitekturang likas, matalino at maganda. Hanggang ngayon, nananatili itong buhay na alaala ng kasaysayan ng Andalusia, at isang simbolo ng ugnayan ng tao, at ng kalikasan. Tunay ngang ang Setnil de las Bodegas, ay isang himalang nilikha ng panahon, kasaysayan at katalinuhan, isang bayan na sadyang imposibleng kalimutan, kapag minsan mo nang nasilayan. Colmar. Ang Colmar ay isang napakagandang bayan, na matatagpuan sa rehiyon ng Alsace, sa hilagang silangang bahagi ng France, malapit sa hangganan ng bansang Germany, at sa bansang Switzerland. Kilala ito bilang isa sa pinakamakulay, at pinakamagandang bayan sa Europa, dahil sa mga bahay nitong may makukulay na facade, makalumang arkitektura, at mga kanal na tila galing sa isang fairy tale. Madalas ngang tawagin ng mga turista ang Colmar bilang Little Venice of France o La Petite Venise, dahil sa mga kanal na dumadaloy sa gitna ng bayan, na napapalibutan ng mga lumang bahay, na yari sa timber frames, at may mga bulaklak sa bintana. Sa unang tingin pa lang, para kang pumasok sa isang buhay na kwento, ng mga engkanto. Ang kasaysayan ng Colmar ay napakayaman, at umaabot pa sa panahon, ng Middle Ages. Noong taong 823, unang nabanggit ang Colmar sa mga dokumento, at simula noon, ay naging mahalagang sentro ng kalakalan, sa rehiyon ng Alsace. Dahil sa lokasyon nitong malapit sa Germany, ilang beses itong naging bahagi ng dalawang bansa, minsan sa France, minsan sa Germany, kaya makikita sa arkitektura at kultura ng bayan, ang halo ng French at German influence. Ang mga gusali rito ay mistulang buhay na museo, dahil bawat isa ay may sariling kwento at disenyo, mula pa noong ika-16 hanggang ika-18 siglo. Isa sa mga pinakatanyag na istruktura, ay ang Maison Pfister, isang bahay na itinayo noong 1537, na may kakaibang kombinasyon ng Gothic, at Renaissance style. Isa rin sa mga dahilan, kung bakit tanyag ang Colmar, ay dahil ito ang sentro ng wine route, ng Alsace. Ang buong rehiyon ay kilala sa paggawa ng puting alak, lalo na ang Riesling at Gewürztraminer. Sa paligid ng Colmar, makikita ang mga taniman ng ubas na bumabalot sa mga burol, na nagbibigay ng napakagandang tanawin, lalo na tuwing tag-init at taglagas. Maraming mga turista ang dumarayo rito, upang sumali sa wine tours, maglakad sa mga cobblestone streets, at maranasan ang tahimik, at romantic ambience ng bayan. Ang klima rito ay katamtaman, kaya't halos buong taon ay mainam itong bisitahin, malamig sa taglamig, at maaliwalas sa tag-init. Bukod sa natural at arkitektural na ganda, ang Colmar ay may malaking ambag din, sa sining at kultura. Dito ipinanganak ang iskultor na si Frederick Auguste Bartholdi, ang taong lumikha ng Statue of Liberty, ng Estados Unidos. Mayroon pang ang Bartholdi Museum sa bayan, na inaalay sa kanyang mga obra. Sa gabi naman,
Nabubuhay ang Colmar sa pamamagitan ng mga light displays, na nagbibigay buhay sa mga gusali at tulay, kaya nagiging parang isang kumikislap na bayan, sa gitna ng dilim. Tuwing Pasko, ginaganap dito ang isa sa pinakamagandang Christmas market sa buong Europa, na dinadayo ng libu-libong turista, sa bawat taon. Sa kabuuan, ang Colmar ay isang bayan na tila naka-freeze sa panahon, ngunit nananatiling buhay sa bawat sulok nito. Pinagsasama nito ang kasaysayan, sining, kultura at likas na kagandahan, sa isang kamangha-manghang tanawin. Sa bawat paglalakad sa makipot na kalye, bawat bahay at tulay ay parang may ibinubulong na kwento, mula sa nakaraan. Hindi ka takataka kung bakit itinuturing ito, na isa sa pinaka-romantic na bayan sa bansang France, at isa sa mga pinaka-perpektong destinasyon, para sa mga mahilig sa kakaiba, at makasaysayang lugar. Tunay ngang ang Colmar ay isang hiyas ng Alsace, isang lugar na mahirap kalimutan, kapag minsan mo nang nasilayan. Derinkuyu Underground City. Ang Derinkuyu Underground City ay isa sa mga pinakakamangha-manghang himala, ng sinaunang arkitektura sa buong mundo. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Cappadocia sa bansang Turkey, isang lugar na kilala sa kakaibang rock formations, at mga sinaunang kuweba. Ang Derinkuyu ay isang lungsod sa ilalim ng lupa, na may lalim na tinatayang 60 hanggang 85 metro, at kayang maglaman ng humigit kumulang 20,000 katao, kasama ang kanilang mga hayop, pagkain, at mga kagamitan. Sa unang tingin, mahirap paniwalaan na ang ganitong lawak at lalim ng istruktura, ay ginawa libu-libong taon na ang nakalipas, gamit lamang ang mga simpleng kasangkapan. Pinaniniwala ang itinayo ang Derinkuyu noong panahon ng mga Hittites, mahigit 3,000 taon na ang nakalipas, at kalaunan ay pinalawak ng mga Byzantine Christians, bilang taguan laban sa mga mananakop. Ginamit nila ito bilang kanlungan, sa panahon ng digmaan at pag-uusig, lalo na noong panahon ng mga Roman Empire, at Muslim invasions. Sa loob ng lungsod, makikita ang mga silid-tulugan, kusina, imbakan ng pagkain, wine cellars, mga tunnel at simbahan, at lahat ay inukit direkta sa solid volcanic rock, na tinatawag na tuff. Ang mga taga-disenyo ng Derinkuyu ay napakatuso, dahil bawat antas ng lungsod ay konektado, sa pamamagitan ng makitid na daanan, na maaaring isara ng malalaking bilog na batong pinto, bilang depensa. Ang lungsod ay hindi lang basta taguan, kundi ito ay isang ganap na organisadong komunidad, sa ilalim ng lupa. May mga ventilation shafts o lagusan ng hangin, na nagbibigay ng sariwang hangin, kahit sa pinakamalalim na bahagi. Mayroon din itong sistema ng tubig, kung saan ang mga balon ay sinadyang ilagay sa mga lugar, na hindi kayang lasunin ng mga kalaban, mula sa itaas. Ang pagkakagawa nito ay nagpapakita, ng advanced engineering skills ng mga sinaunang mamamayan, kahit wala silang modernong teknolohiya. Nakakamangharing isipin, na ang buong lungsod ay itinayo ng hindi bumabagsak, kahit napakalawak, at napakalalim nito. Natuklasan muli ang Derinkuyu noong 1963, ng isang lokal na residente, ang nag-alis ng pader sa kanyang bahay, at nadiskubre ang isang lihim na lagusan, na nagdala sa ilalim ng lupa. Mula noon, nagsimula ang mga archaeological na paghuhukay, na nagpatunay sa lawak ng istruktura. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 8 antas ng lungsod ang bukas sa publiko, at ito ay isa sa mga pinakapopular na tourist attractions, sa Cappadocia. Maraming turista ang bumababa sa mga tunnel, upang maranasan kung paano namuhay ang mga sinaunang tao sa dilim, sa gitna ng mga makitid na daanan, na tila bumabalik, sa libong taong nakaraan. Sa kabuuan, ang Derinkuyu Underground City ay isang patunay sa talino, tapang at diskarte, ng mga sinaunang sibilisasyon. Sa kabila ng kakulangan sa teknolohiya, nagawa nilang bumuo ng isang kompletong lungsod sa ilalim ng lupa, para maging ligtas, matatag, at maayos ang disenyo. Hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo kung paano ito itinayo, ngunit malinaw na ang layunin nito, ay proteksyon at kaligtasan, ng kanilang mga mamamayan. Ang Derinkuyu ay hindi lamang isang tourist spot, kundi isa itong buhay na monumento ng kasaysayan, na nagpapaalala kung gaano kahusay ang kakayahan ng tao, kapag ginabayan ng pangangailangan, at katalinuhan. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Sa dami ng kagandahang nakatago sa mundo,
Minsan ay kailangan lang nating maglihis sa karaniwan, para makita ang hindi inaasahan. Hindi lahat ng maganda ay nasa mga sikat na destinasyon, dahil minsan, nasa mga lugar na ni minsan, ay hindi pa naririnig ng karamihan. Ikaw, alin sa mga lugar na nasa ating listahan, ang namangha ka at nagustuhan mo? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.